dito mga kada ay ma-amaze ka ano at magkaroon ka ng idea sa aking channel. Yan, kung ngayon mo lang 'tong nalalaman ano. So ito yung sa angle bulb at ito yung sa lavatory faucet at ito po yung sa gripo na luma talaga, no. Kung napapansin niyo mga kada ay parehas po ang kanilang cartridge o valve. Kahit hindi sila parehas ng pinanggalingan. Ganito na ba ang inyong lavatory faucet? Kahit anong pilit nating isara ay continuous pa rin ang kanyang tagas. At ganun din ang ating angle bulb na siya ang nagbibigay control sa ating lavatory faucet. Na ayaw na rin maisara kahit anong pilit nating isara. Kaya nasa tamang channel ka kada para matutunan mong tamang idea para ayusin ito at para hindi ka na rin gagasta pa 100%. Kaya subscribe na. At dito mo malalaman at mapahanga ka kada sa ating gagawing solusyon nito. Toei angle bulb 1/2 at ang ating lavatory faucet. Tips para hindi na tayo gagasta pa para ayusin ito kada, maghanap tayo ng materyales na nasa bahay lang natin, no, nakatago or pwede rin nating mahingi sa ating kasundong kapitbahay. Ito, lumang gripo ang magiging materyales natin. So ayan, kumpleto na. Maayos na natin ito. Itabi muna natin tong dalawa. Unahin muna natin tong angle bulb. So ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung paano ito baklasin. Una, tanggalin muna natin yung cap sa may handle. Pag natanggal nyo na yung cap, makikita nyo na yung screw. Then gamitan nyo ng Phillips screw para matanggal ito. At kung mahirapan kayo sa pagtanggal dahil sa kalumaan nito, makakatulong ang paglagay ng WD-40 upang lumambot ito. Naibabad nyo na ilang segundo, din tsaka nyo pihitin gamit ang screwdriver. Pag natanggal nyo ng screw, tsaka nyo na hugutin yung handle. Next natin gawin mga kada ay pihitin natin ang kanyang valve gamit kung anong meron kayong lyabi. Yan, pakanan lang po yung pihit mga kada. At itong tinatanggal natin mga kada ay tinatawag din itong cartridge. Next nating baklasin mga kada, itong lavatory faucet. Parehas lang mga kada ang procedure nito sa pagbaklas, ano, kung anong pagtanggal natin sa angle bulb, ganun din dito mga kada. Yan, isprayhan nyo lang mga kada. Kung malambot na, tsaka nyo na pihitin. Kung napihit nyo naman na isang atimplang mga kada, ay no need na po nalagyan ng WD-40. At kung mahugot nyo na yung handle mga kada, tsaka nyo na pihitin ng lyabi yung ating faucet cartridge. Yan. So next mga kada ay itong ating materialis, no? Yung lumang gripo na dito natin kunin yung magiging pamalit doon sa nasirang angle bulb at saka lavatory faucet. Yan. Pihitin lang natin kaagad dahil naka-expose na naman ang kanyang cartridge. Yan. So dito mga kada ay ma-amaze ka ano at magkaroon ka ng idea sa aking channel. Yan, kung ngayon mo lang 'tong nalalaman, ano? So ito yung sa angle bulb at ito yung sa lavatory faucet. At ito po yung sa gripo na luma talaga, no? Kung napapansin nyo mga kada ay parehas po ang kanilang cartridge o valve. Kahit hindi sila parehas ng pinanggalingan. So ayan, so ngayon isa-isahin na natin silang kumpunahin at alamin muna natin kung anong mga dapat gawin o anong nagiging sira sa kanila. Umpisahan natin sa cartridge ng angle bulb. Siyempre, kailangan din natin itong i-dismantling. So unahin natin to. Kung makikita nyo may clip siya, din sundutin nyo lang natin ang clip. Yung ibang cartridge ay wala pong clip mga kada. So ito meron. So yan, pag natanggal natin ang clip, next mong hugutin mga kada ay itong kulay blue na compressor washer. Yan. Then next mga kada ay pwede nyo na itaktak yung cartridge para matanggal yung kanyang ceramic disc. So ito, natanggal na natin yung pin nito. Pwede na itong sundutin pababa para matanggal na ang kanyang handle sa ating ceramic disc. Yan. So yan lang po yung kanyang mekanismo sa loob ng cartridge. So isa-isahin din natin ito at malalaman kung anong naging problema, kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang tagas, ano. So ngayon, check natin ang kanyang plate ng ceramic disc. Kung napapansin niyo mga kada,
itong kanyang ipin ay may pingas. Yan, so ito yung dahilan na for sure na hindi natin maisara kahit pilit nating i-close ang ating angle valve. So ito ay ating papalitan. So saan natin kukunin ang pamalit nito? Ay doon natin kukunin sa ating kinuhang lumang gripo dahil parehas na ang cartridge niya. So ngayon bubuksan natin yung cartridge ng lumang gripo. So hindi na tayo talaga gagastos mga kada. Kung ano napansin nyo pagtanggal doon sa isang cartridge, ganun din yung compressor washer, yung kulay blue ay pwede hugutin. Din matatanggal mo na ang kanyang ceramic disc So yan. So wala kasi itong pin yung isang galing sa gripo, so pwede mo na itataktak. Dito sa lumang gripo, kunin natin ang kanyang ceramic disc. Yan yung ating pamalit dito sa ating ceramic disc na nasira sa angle valve. So kung makita nyo ay pwede pa mapakinabangan pa yung galing sa lumang gripo. So yan ang ating pamalit. So ngayon in-install natin ang ceramic disc pabalik sa ating angle valve. So yan, simple lang ito mga kada. Ay ipasok mo lang sa kanyang handle yung may groove ang kanyang ipin ng ceramic disc So yan, din ipasok mo sa kanyang cartridge, i-diretso mo lang. Yan, then next natin yung pin para hindi malaglag yung ating handle ng kanyang cartridge So yon, din pagkatapos mong maikabit na, ibalik mo na ang kanyang plate ng ceramic disc So may din yan, may groove, doon mo rin ipapasok doon sa may groove din ng ating cartridge para lumapat Yan, napakasimple lang ito mga kada. Kayang-kaya mo itong gawin. Pag naibalik mo na, tsaka natin ibalik ang compressor washer. Isang rubber po ito mga kada. Ito po yung nagko-compress ng ating ceramic disc sa ating cartridge. So yan, okay na yan mga kada. Ganun lang kabilis mga kada dahil nakita natin kung anong naging problema nito. So yan, ayos na mga kada. So ngayon mga kada ay install na natin pabalik sa angle valve. Yan, so ipihit mo lang mga kada. Higpitan natin ang lyabe kung paano natin tinanggal mga kada, ganun din ang pagbalik natin. So parang vice versa lang yan mga kada. So napaka easy lang po yan gawin. Yan, pag mahigpit na, din ibalik natin yung ating handle. Yan, so salpak mo lang yan mga kada. Then next natin yung ating screw. Then siyempre higpitan natin yan para mapihit natin yung ating handle So yan, so pag nahigpitan na natin ng gamit ng ating screwdriver, siyempre ibalik natin yung kanyang maliit na cap para hindi ma-expose ang kanyang screw. Yan, so yan, ayos na mga kada. So mamaya atin tong test kung may leak pa o gumagana. Ayos, di ba? So next natin gawin ay ang ating yung galing naman sa lavatory faucet. Ito yon. So ito yung cartridge niya. So dismantling muna natin at i-check natin kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang tagas. Kung napapansin niyo dito mga kada, yung tinuturo ko ay ang kanyang O-ring. So guma yan mga kada. Kung napapansin mo ay medyo may pingas. So tanggalin muna natin, dismantling yun, napakadali lang So na-explain ko na sa inyo kung anong mga tawag dyan, ceramic, compression na washer, yan. So yan mga yan. So check natin, okay naman, hindi man siya pingas, maayos pa, maganda pa ang lapat. So yan, ayos yan. Yung kanyang compression ay ayos pa, yung kanyang handle, ipin, okay pa So may mga O-ring yan sa loob. So ito ay medyo, kung napapansin mo, siguro kaya tuloy-tuloy yung sa may bandang handle ng kanyang lavato, yung faucet natin. Kung nakita nyo sa unang umpisa sa ating vlog So dagdagan natin ng plastic na O-ring So yan, galing din sa lumang gripo natin kinuha. So dagdagan lang natin yung kanyang plastic na yan, yung kulay white na yung pinasok natin. Yan, so naging doble na So kasi medyo manipis na at umaangat yung kanyang posisyon. So yan, okay na. Yun ang kanyang O-ring dun sa gilid ng kanyang cartridge. Nakita nyo ay may pingas tanggalin lang din natin yan. So yan yung naging problema niya kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang pagtagas at hindi natin maisara ng maayos. So yan, pag natanggal natin yan mga kada, napaka-easy lang din naman tatanggalin yan. So yun pakita ko sa inyo yon. Lapit natin ng konti.
Yan, so, di ba? May pinga. So, for sure, dyan nanggagaling yung tubig na tumatagas kahit anong higpit natin, ano. So, yan, tatapon na natin to at palitan natin ng galing doon sa lumang gripo na kung makita nyo ay parehas, no, at mapakinabangan pa natin yan. At yan yung ating pamalit. So, yan, easy lang nating tatanggalin, yan, para at careful din kasi baka masugatan ka susundot, ano. So yan, pag natanggal na natin, yan ang ating pamalit doon sa ating nasirang guma o o-ring doon sa galing sa lavatory faucet. Yun, napakasimple lang mga kada. So 100% mga kada, kung ganitong idea ang inyong susundan, wala talaga kayong gagastusin, ano. So yan, balik natin, no. Ito ang ating pamalit. Yan, so salpak mo lang kung paano mo tinanggal, ganun din mo rin pagbalik. Yan. So napaka-easy lang. Din yun lang, napakadali. Yan, lapat na lapat. So yan. Then balik natin yung kanyang handle sa cartridge sa loob. Din yung ceramic naman ay ganun din, no. Yung anong pagbalik natin dun sa angle valve kanina, ganun din, no. Isalpak mo lang sa may groove. Yan. Then tsaka mo ipasok sa loob. Yan. So napaka-easy lang. Tulak mo lang. Din yan, sunod mo yung kanyang plate. Yan, so kailangan naka yung lapat, ano, may groove din yan, may guide kumbaga. Yan, hindi ka maliligaw dyan sa pagsalpak mga kada. So yan, sundan mo lang yan. Din pag pumasok na, tulak mo ng konti para lumapat. Din next mo ang kanyang compression washer. Yun yung nagtutulak sa ceramic disc na hindi siya lumuwag, no. Kumbaga pagpihit natin ay hindi siya lumayo, yan, no. Naikot-ikot na po yan. So yun mga kada, napakadali lang, no. Kung makikita nyo, ayos na. So tsaka natin ibalik kung paano natin dinismantling kanina sa lavatory faucet. Ganun din, napakasimple lang. Ikutin mo lang, higpitan mo lang ng liabi ng konti, bahagya lang, huwag masyadong mahigpit. Yung sakto lang. Yan, so din pag mahigpit na, ibalik mo lang natin yung cap o yung handle, no, yung handle niya. Salpak mo lang. Then tsaka natin ibalik ang screw. Yan, napaka basic. Higpitan mo lang ng screwdriver. Then pag nahigpit na, lagay mo ang kanyang cap. So yun mga kada, ayos na at nagawa na natin na palitan kung ano naging problema at wala tayong ginastos dito kahit piso, ano. Siyempre pagbalik natin ay lagyan nyo ulit ng teflon. Yan, so dihitin nyo lang at higpitan lang ng tamang higpit. Din ibalik lang yung gripo sa lababo. Yan na yun, ayos na. At kung makita nyo mga kada ay binuksan natin yung gate valve para magkaroon ng tubig. So yun, may tubig na, di ba? Kitang kita nyo. O nasasara na natin. Kanina ay hindi natin ito maisasara. So yan, 100% mga kada. Kaya kung ito ang susundan nyo, makakatipid talaga kayo. Yan, ayos na. Then ngayon ay ang ating kabit natin yung lavatory faucet natin. Then kabit natin yung flexible hose galing sa ating angle valve. So buluksan na natin. So makita nyo mga kada, may tubig na yan. At wala ka na nakitang continuous na tumatagas na tubig sa gilid at sa harap mga kada. So yan, buksan natin. Ayos na. At nakokontrol na natin ang ating lavatory faucet at ang ating angle valve. Subscribe na.